ginawa ko. Nag-change location pa ako. Pareho lang naman ang gagawin ko. Umakyat ako ng rooftop para ipakita sa inyo ang napakagandang view na meron tayo dito. Yan. Ganda, di ba? Good morning, guys. Nandito tayo ngayon sa roof deck kasi I want to show you yung view ko holistically. So, pag nandito ka sa view na to, ang makikita mo would be naturally yung buildings, condos, kasi ang tataas nila, diba? Hindi mo napapansin. Andyan lang yung mountains, andyan lang yung, hindi ko alam kung nakikita niyo. Pero nandyan, Manila Bay. Yan. Tapos may Pasig River pa. Yan. Nature, kumbaga. Hindi natin nakikita yung ganda ng nature. Pero I have to give it to the city skyline, ha. Maganda siya. Maganda yung view. Pero nakakalimutan natin na even this skyline, part siya ng nature, diba? Kahit na naturally ang nakikita mo, yung mga man-made na, nakalimutan natin na this used to be mountains before, mga puno before, na-develop lang. Tapos makikita niyo yung traffic, may traffic lang. Siguro forest na before, hindi ko alam. Baka kailangan ko pa i-research yun. So I did. This is an AI-generated interpretation of how this place may have looked before development based on historical information. Ngayon, dahil nakikita ko yung ganyang view, ang ganda. Hindi ko alam nakita niyo ba yung aeroplano, may lumilipad. So, wonder ko, ilan sa atin yun talagang tinitignan tong holistically na to? Na para bang nafe-feel natin yung responsibility natin as caretakers. Isang buong to, diba? Baka kasi inisip natin it's there for us to enjoy. Pero ilan sa ating naisip na, andito siya. And dapat alagaan ko siya. Kasi dito ako nakatira. So anyway, para sa mga bago lang dito, I'm Jen. I run Sustainably Ambitious. Yun yung channel na ginawa ko where I talk about sustainability. So, mga small thoughts, sinishare ko. So, disclaimer, hindi ako expert, no? Meron akong konting alam on sustainability kasi part ng trabaho ko yung mag-aral on sustainability and make our business, our company more sustainable. Pero hindi ako expert, hindi ako environmentalist. So, ayoko mag-lecture ng mag-lecture. So, ang pinaka-goal ko talaga dito is to share kung ano yung nalalaman ko para sabay-sabay tayo na maintindihan yung responsibility natin or yung accountability natin as people enjoying all of the resources provided to us by nature, by the environment. Sa Sustainably Ambitious, gumawa ako ng series and I call it The 17. Bakit the 17? Very witty yan kasi there are 17 sustainable development goals. Yung 17 sustainable development goals na yan yung sinabi ng world leaders natin back in 2015 na ito yung mga goals na dapat ma-achieve natin by 2030 to ensure na the earth will still be a good place to live in. Kumbaga, parang buhay pa si planet Earth pag ito yung ginawa natin. In my own little way, i-explain ko siya in such a way na makikita ninyo how it really impacts or how it really relates to your daily lives. So, for today, ang gusto kong pag-usapan is SDG number 14 and SDG number 15. 14 talks about life below water and 15 talks about life on land. So, pagsamahin na lang natin kasi parang mahirap naman silang paghiwalayan natin. Naku, parang aambol pa. Okay, pagsasamahin natin sila kasi in reality, di ba parang pareho naman yung kwento na sinasabi nila. Madaling isipin na pag inisip mo forests, they belong sa mountains. Yan, doon mo lang makikita. Or yung oceans, isipin mo agad beach, diba? By the beach, ganyan. Pero in reality, I feel like si nature, hindi naman siya ganun nag-work. When we speak of nature, ito yung parang system siya eh. Ecosystem, diba? It's the way everything works para mag-sustain ng life na nakatira sa kanya. It involves yung bodies of water, kung saan nakatira yung mga isda, syempre, yung mga mermaid, kagaya ko, gusto ko yung mermaid. Doon sila nakatira, and then, yung mga
land natin, yung ano ba tawag doon? Anyong lupa. Yan, yung mga anyong lupa na iba-iba. Yan, it's part of nature. And then kasama dyan yung the air we breathe. Diba? Nature din yan. So lahat yan, they work together to make sure na buhay tayo. So that only means that everything is connected. Diba? Kunyari, yung plastic na hindi ko tinapon sa maayos na lalagyan, tapon mo lang dyan. Madami ako nakikita doon. Pag nag-drive ako, parang bigla na lang nila tinatapon from their window. No? Siyempre, pag tinapon mo yun sa hindi tamang lalagyan, wala namang ibang papupuntahan yun, di ba? Hindi naman yun biglang mawawala. Habang hindi pa siya nababiodegradate, tama ba yung term ko? Habang hindi pa nangyayari yun organically, kung ano man yung natira sa kanila, mapupunta sa drainage, and then eventually magpa-flow yun sa river, and then eventually magpa-flow yun sa ocean. Sinong mapaperwisyo doon? Siyempre, yung mga nakatira doon sa ocean. Siyempre, doon lang sa maliit na bagay na ginawa mo, without, dahil naisip mo, hindi naman ako maapektuhan dito, tapon. Meron kang ibang system or community na naapektuhan because of yung negligence na ginawa mo. So, kunyari naman, eto, kitang-kita nyo naman dito, di ba? Puro buildings na, ganyan. Kung dati puro puno pa yan, dati marami sigurong nakatira na birds, na animal, sa wildlife, di ba? Pero unti-unti na silang nawawala. Kaya kung nafe-feel ninyo, medyo umiinit na yung panahon natin, tumataas na yung baha or bumibilis magbaha. Kasi at yan, tinuro sa atin ng mga bata tayo, yung mga puno sila, di ba? Sila yung nag-prevent ng flooding kasi they absorb yung water, yung rainwater, ganyan. So, because of yung mga man-made, yung mga actions na ginawa ng tao, ng man, unti-unting nasisira yung system na naturally yun sana yung system na magbibigay ng buhay sa atin. But because we want to develop and everyone wants to develop, that's for sure. And then that's not a bad thing. Yun lang, habang nagde-develop tayo, hindi nakakalimutan natin na mag-give back dun sa nature or alagaan yung nature na nag-aalaga talaga sa atin. Lahat ng posible mong gawin na hindi aligned sa natural balance, kumbaga, di ba? Magkakaroon ng impact yan. Kaya yung sinasabi nila, climate change, what happens on land or in water eventually reaches tayong mga tao. Laging may balik yan sa atin. So, hindi porke hindi natin nararamdaman, actually nararamdaman na natin ngayon pero dati, I feel like dati pa naman nangyayari yun. Kasi kailan pa nung nagawa yung unang kotse, di ba? Hirap na hirap mag-explain. Kailan pa sila unang nakaisip ng mga invention to make our lives better or for improvement. Pero ngayon nararamdaman natin yung effect nung lahat ng naging effect yung changes in, tinan mo, may aeroplano. Ngayon natin siya nararamdaman. Ganun siya minsan gagawin mo ngayon, pero yung impact niya, yung later generations yung makakaramdam. So, kung feeling mo hindi ka naapektuhan ngayon, isipin mo yung magiging anak mo, yung magiging anak ng anak mo, or magiging apo mo sa tuhod, sila yung makakaramdam ng mas mabigat na impact ng ginawa mo. Ngayon, medyo hindi na ganun ka-fresh yung hangin na ini-inhale natin, di ba? Paano pa kaya yung mga susunod na generation pag wala tayong ginawa? Tapos ngayon, parang gusto natin, mineral water na yung iinumin natin. Paano pa kaya yung mga susunod na generation? Wala na ba talagang makaka-experience ng fresh water? Ganyan. Sometimes iniisip natin na if we talk about protecting the nature, kailangan extraordinary yung gagawin natin. Like, kunyari, kailangan natin sumama sa coastal cleanup, ganyan. Or mga mangrove rehabilitation, ganyan. Or sasama tayo sa company event na magpa-plant tayo ng trees. Lahat yan magandang initiatives. And I'm not saying na wag niyong puntahan. Kasi if you have the time, at kasama niyo naman yung mga kaibigan niyo, why not? Makakatulong pa kayo, di ba? Pero hindi naman natin siya kayang gawin araw-araw The best thing is we start with the ordinary choices we make every day. Yung kaya natin gawin every day para
yung impact nun, kahit paunti-unti, either kung nami-mitigate natin yung mga ginawa ng mga nauna sa atin, or makapag-adapt tayo ng maayos dun sa impact ng mga bagay na hindi na natin kayang fix. Kagaya ng sinabi ko last week, konting change of mindset lang, makakatulong na tayo ng malaki. Like, siguro, reducing yung pag-use ng plastic, mag-bio bag ka na lang, or we make sure na babawasan natin yung waste natin, food waste, itapon natin sa tamang lalagyan para ma-compost, or we support products na alam natin responsible yung pag-source nila and responsible yung pag-manufacture nila ng mga gamit para hindi natin, kumbaga parang hindi natin i-support yung mga products or yung mga companies na alam natin na hindi rin sustainable yung waste nila ng paggawa ng business. Those things, parang ang liit lang na bagay, pero everyday, pag ginawa mo yun at ginawa yun ng maraming tao, for sure, malaking impact nun in the long run. We are reminded na we live because of it, because of nature. So, kung aalagaan natin itong mga to, naalagaan natin yung mga natitirang kaya nating alagaan, mapoprotect natin yung sea, and mapoprotect natin yung forests, and yung sea, yung water, and yung land. And if we're able to protect both, we protect ourselves and we protect the future generations, di ba? So, eto na naman, naisip ko na maybe, si sustainability, hindi lang talaga siya parang Captain Planet ang dating na save the planet, di ba? Sustainability is really about finally parang remembering na tayo, we've always been part of nature. So, anyway, parang uulan na. Kanina, maganda yung panahon, kaya inisip ko, aakit ako dito eh. Pero dahil nga sa climate change, hindi na natin alam kung kailan maganda ang panahon at hindi. Anyway, kagaya ng sinasabi ko, let's always remember na we're part of the system. So, hindi utang na loob ng nature na alagaan natin or sakipin natin siya. It's our responsibility. Yun na lang yung ambag natin, kumbaga, di ba? Kasi binubuhay tayo nitong nature na to, binubuhay tayo nitong ecosystem na to. So, ang part na lang natin is to give back. Huwag natin abusuhin kung ano yung binibigay niya sa atin. So, ayun. Parang naubusan na rin ako ng boses. Anyway guys, again, I'm Jen. So if this resonated with you, wala naman ako masyado napakita. At hindi ko alam kung ba't umakit ako dito, kundi dadaldal lang naman ako. And if this resonated with you, I hope you will join me sa channel ko and sa community na I'm trying to build. Marami pa tayong pwede mapag-usapan ng sustainability. So, if hindi mo napanood yung past episode, sana i-review mo. Kasi, again, 17 Sustainable Development Goals to. And since we're on episode 14, so medyo nakaka 15 SDGs na tayo. So I hope mayroon ka. Grabe naman. Meron kayo natutunan sa akin for today. Share nyo na rin sa friends ninyo if you can. Share nyo sa friends ninyo, sa family ninyo if you can, para sama-sama tayo na nababago yung mindset at nagkakaroon ng bagong perspective pagdating sa sustainability. So, ayun lang. So, I hope to see you again next week, guys. Thank you. Bye!